Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Habang pinapanood si Hansani na lumilipad sa langit, nagulat ang Reyna Langgam. Nagulat din si Suying Xia at ang mga langgam sa number 1 middle school. Dahil ba nakakalipad ang Aaron? Syempre hindi. Ngunit, sino ang nagpapatingin sa doktor at gumagamot sa mga tao? Ang doktor ay hindi nagtatanong tungkol sa kondisyon, ngunit pumailang lang sa harap mo. Hindi ba ito masaya? Ang Reyna Langgam ay lubhang kakaiba. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Aaron. Kaya naman, kay Ivory lang siya makakatuon. Pagkatapos ng lahat, bilang kanyang asawa, maaaring maipaliwanag niya ang kakaiba at kahangahangang pakikitungo ni Aaron. Nang makita na ang Queen Ant at isang grupo ng mga ant people ay sunod-sunod na tumingin sa kanilang mga sarili, si Suying Xia ay natigilan. Pagkatapos ay napangiti na lamang siya sa kahihiyan, at nakatadhana na ang kahihiyan ng iba na tumugon sa kanya. For a time, halos na puno ng awkward laughter ang maghapon, at ang atmosphere ng eksena ay masasabing ganap na pumasok sa sobrang kakaibang estado. Walang imak ang puso ni Ivory. Wow! Sa oras na ito, ang Aaron ay lumipad pababa. Kay Ivory ay naghinala pa na hindi si Aaron ang gustong bumaba, ngunit siya ay bumagsak sa ilalim ng bundok sa itaas ng City of Earthfire. Sa oras na ito, ang Aaron ay nasa hugis ng diving, na may isang kamay bilang palad, tulad ng posterin ng palad ng Tate God sa lupa. Sa partikular, ang palad ng kanyang kanang kamay ay mabilis na bumaba. Sa oras na ito, ang 5 ilaw ay talas-talas at pinipigilan ang liwanag ng Buddha at immortal. Napakaganda nito. Nasira. Gamit ang soft drink at mabilis na pagsisid ni Hansani, nagkataong huminto siya ng halos kalahating metro sa itaas ng ulo ng karamihan. Sa kanyang paghinto, ang 5 kulay na ilaw sa kanyang kamay ay biglang tumama sa ulo ng lahat ng nasa square array dahil sa inertia. Ang 5 ilaw ay nakakalat at nakakasilaw. Ang alon ng hangin ay parang diffusion ng fairy spirit. At ang mga medyo nasa labas ay natangay din ng 5 liwanag na alon. Para sa isang oras, bilang karagdagan sa mga pagsabog ng mga cool na aksidente, mayroong isang hindi masabi na pakiramdam ng kasiyahan. Ito ay isang mahiwagang pakiramdam na nag-sublimate mula sa katawan patungo sa espiritu sa isang iglap. Gustong tanungin ni Ivory si Aaron kung ano ang ginagawa niya nang siya ay bumaba, ngunit nang lumitaw ang iba't ibang pakiramdam na dala ng hanging alon, bigla siyang napabuntong hininga. Oo, bagamat hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng Aaron, at least ang pakiramdam mula ngayon ay nagsasabi sa kanya na ang Aaron ay tila talagang legal iligtas ng mga tao. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatayo at nanonood. Nanatili pa rin doon si Aaron, hindi gumagalaw, ngunit ang 5 kulay na liwanag sa kanyang kamay ay patuloy na lumalabas sa kanyang kamay. Sa oras na ito, ang mga pasyente sa square array ay walang kulay ng dugo sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, may mga pagsabog ng komportableng kahulugan, at nagsimulang magkaroon ng mapusyaw na kulay ng dugo sa kanilang mga itim na mukha. Sila, mukhang nagkakamabutihan na sila. Sa tabi ng Reyna Langgam, sumigaw ang kanyang mga kawal sa sobrang kasabikan. Mabangis na tumango ang Reyna Langgam at ngumiti sa kanyang mukha, tama yan. Mula sa mukha ng mga taong ito ay totoo. Shit, itong Aaron ay isang tunay na Diyos na tao. Hindi ba siya ay napakahirap at makapangyarihan? Di ba? Una, tulungan mo kaming patayin ang mataas na temperatura sa Earthfire City, at direktang sumugod sa fire pit para mapisa ang maliliit na dragon ants ng aming pamilyang langgam. Nakakamangha ang mga ito, ngunit sino ang makakaisip? Kaya niyang iligtas ang mga tao. Oo, sa totoo lang,
matagal na akong hindi nagpapatingin sa isang miracle doctor, pero wala pa akong nakikitang miracle doctor na katulad niya, kahit hindi ko pa siya naririnig. Haha, kahit gaano kahanga-hanga ang doktor, nakakapag-ipon siya ng paisa-isa. Buti na lang at sabay-sabay niyang nailigtas ang isang grupo. Kung hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata, pinatay na niya ako, hinding-hindi ako maniniwala. Hindi totoo yan. Masasabing napakaganda ng ganitong klaseng pagtrato. Gayunpaman, ito ay sa mata lamang ng mga ordinaryong tao tulad natin. Sa mata ng ibang immortal, natatakot ako na napakasimple at komplikado para sa isang solong tao, iligtas ang mga tao. Direktang dumarating ang mga tao sa isa sa marami. Matapos mabigla ang isang grupo ng mga Queen Ants, hindi nila maiwasang humanga sa isa't isa. Sa wakas ay bumukas ang mga kilay ni Su Yingxia, at lumitaw din ang isang mahinang ngiti sa oras na ito. Paano siya magiging malungkot kapag pinupuri niya ang kanyang lalaki? Gayunpaman, habang pinupuri ng lahat ang Aaron, biglang nangyari ang isang aksidente. Ang mga langgam na nagsasaya sa kanilang sarili ay sama-samang pumikit sa sandaling ito. Agad na tumigas ang ngiti ng lahat sa kanilang mga mukha. Ang mga kilay ni Su Yingxia, nakakaluwag lang, ay muling kumunat. Ito, anong problema? Patay. Ngayon lang medyo nag-improve. Bakit bigla kang pumikit ulit? Ang isang grupo ng mga tao ay halatang medyo nataranta. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mukha ay lahat ng takot, at sila ay puno ng pagkalito sa parehong oras. Mukhang nabigo ito. Oy, pero inaasahan din ito. Lahat sila ay namamatay at ang kanilang mga sakit ay hindi na magagamot. Kung madali silang gumaling, hindi sila magagamot. Tama, kaya hindi tayo dapat mabaygo, lalo pat matigilan. Naniniwala ako na ginawa ng mahusay na si Zia Han ang kanyang makakaya, ngunit ang buhay at kamatayan ay mahalaga, ang kayamanan ay nasa langit, at ang lahat ay naayos na. Paulit-ulit na tumango ang isang grupo ng mga langgam nang marinig nila ang talumpati. Maging ang rey ng langgam ay bahagyang napabuntong hininga. Sa turn, tinapik niya si Ivory sa balikat, ngumiti at umaliw, huwag kang malungkot. Aaron has done his best. Pero, napatingin si Ivory sa Queen Ant na medyo nahihiya. Hindi niya iniisip na ang mga bagay ay dapat saklawin ng ganito. Hindi bababasa, hindi dapat gawin ito ng Aaron. Dapat niya itong tingnan isa-isa, na isang kinakailangang proseso ng tradisyonal na gamot. Ang ilang mga lumang bagay, na labis na dapat sundin ang mga patakaran, ay natural na hindi magandang bagay. Ngunit para sa ilang mga bagay, ito ay dapat na may kanyang dahilan. Hindi bababasa, ngayon ay dapat na ang huli. Sa makatuwid, may tinek si Ivory sa kanyang puso. Sa madaling salita, ang tinek na ito ay hindi kailanman nawala mula noong gusto ng Aaron na pagalingin ang mga tao. Ayos lang. Umiling ang rey ng langgam kay Ivory, bago kami dumating, malinaw na nakipag-usap kami sa mga pasyenteng ito, kasama na ang pagpapaliwanag sa sitwasyon sa kanilang mga kamag-anak. Walang sino man ang maaaring tumapik sa kanyang dibdib sa isang sakit na walang lunas upang matiyak na ito ay gagaling. Naniniwala kami na, sa katunayan, naiintindihan nila. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Ivory at Tumango, natatakot lang ako na mapatawad natin sila. Bagamat masamang bigyan sila ng pag-asa at mawalan ng pag-asa, mas mabuti nang magkaroon ng pag-asa kaysa wala, hindi ba? Si Ivory ay naibsan ng maraming pasanin. Nakahinga siya ng maluwag at saka tumango. Halos sa oras na ito, sa paligid ng phalanx, isang grupo ng mga langgam ang tahimik na lumuha. Lahat sila ay miyembro ng pamilya ng mga pasyente. Natural, kapag nasaksihan nila ang pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, hindi maiiwasan ang kanilang kalungkutan. Bagamat nakagawa na sila ng psikolohikal na paghahanda, ang paghahanda at totoong pangyayari ay palaging dalawang magkaibang bagay pagkatapos ng lahat. Malamig ang mukha ni Aaron at puno ng sigla ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya sinasadyang huminto sa kanyang kamay. Hinimok pa rin niya ang 5 elementong bato ng Diyos sa kanyang kamay na magtanim ng lakas sa kanila hanggat maaari. Ang puso ni Aaron ay talagang napakalito. Hindi niya masyadong maintindihan kung bakit nag-improve ang mga tao, pero bigla silang mamamatay pagkatapos ng ilang sandali ng improvement. Imposible, hindi dapat. Hindi siya naniniwala sa kasamaan, at ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala. Kaya naman, wala siyang balak na huminto.
Tumingin ang Reynang Langgam kay Ivory, pagkatapos ay sinigawan si Aaron sa mahinang boses, Mr. Aaron, ito na ang katapusan ng bagay. Alam nating lahat na sinubukan mo ang iyong makakaya, ngunit ang iyong buhay at kamatayan ay naayos na. Ikaw magpahinga ka na. Oo, dakilang Ziyahan, sapat na ang iyong pagsusumikap. Huwag mong sayangin ang iyong tunay na lakas. Kahit nawala na sila, naniniwala akong makukuha nila ang iyong paggamot bago sila mamatay. Obviously, namatay sila ng walang pagsisisi, sa pagsigaw ng Reyna Langgam at ng kanyang mga kawal. Mabilis na komandat ang Reyna Langgam sa mga pamilya sa paligid ng phalanx. Sa oras na iyon, ibinuka rin ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang mga bibig sa Aaron. Mahusay na siyahan, umalis na sila, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga mapagkukunan sa kanila. Sa katunayan, napakaswerte namin sa tulong mo. Matapos manghimok, nakita ng isang grupo ng mga tao na hindi nagbago ang Aaron sa oras na ito, at nagpatuloy sila sa kanyang trabaho ng may matigas na mukha. Maaari bang tingnan ng mga tao ang patay na reyna na nakapikit? Storytelling channel sa YouTube. Matagal niyang komento, ngunit sa paghusga mula sa karanasan, alam niya. Hindi dapat mangyari ang mga himala. Bagaman, sa ilalim ng 5 ilaw, ang kanilang mga mukha ay talagang may kantab sa kabuuan. Ngunit ito ay palaging sinusuportahan lamang ng 5 ilaw na inilabas ng Aaron. Kapag ang 5 ilaw ay binawi, ang mga mukha ng mga taong ito ay biglang dumiretso pababa, na nagpapakita ng orihinal na hitsura ng mga patay. Sa katunayan, wala silang hininga at walang paggalaw. Napakapayapa ng mga mukha nila at walang kasabay na ekspresyon na halatang wala na sila. Hoy, walang magawa ang Reyna Langgam. Ikinaway niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tauhan, na nagpapahiwatig na hindi sila manunood dito at maghiwa-hiwalay. Ang mga langgam ay kumuha ng mga order at nagkalat ng isa-isa. Napatingin ang mga kamag-anak ng namatay sa Reyna Langgam. Sa wakas, tumanggaw sila at umatras ng walang magawa. Magpahinga muna tayo. Sinabi ng Reynang Langgam kay Ivory, naniniwala ako na hindi niya iniligtas ang sinuman. Dapat itong mas masahol pa kaysa sa sinumang naruroon. Bigyan mo siya ng oras at espasyo para dahan-daang tanggapin ang katotohanan. May gustong sabihin pa si Ivory. Ayaw niyang umalis. Kung tutuusin, gusto niyang manatili sa Aaron. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng Reynang Langgam, sa wakas ay itinago niya ang kanyang mga salita sa kanyang tiyan, tumango, sumunod sa Reyna Langgam, tumingin sa Aaron ng may pag-aatubili at nag-aalala, at umalis. Ang paligid ay puno pa rin ng mga langgam, ngunit sa isang kisap mata, ang paligid ay walang laman, naiwan ang Aaron at ang mga patay sa square array ay nasa lugar pa rin. Ang mga patay ay hindi makakapunta, habang ang Aaron ay ayaw pumunta. Deadlocked ang dalawa. Sa palasyo, umupo si Ivory at ang Reyna Langgam. Bagamat bumalik si Ivory, halatang nanatili ang kanyang puso sa panig ng Aaron. Sa bahagyang ngiti, nagbuhos ang Reyna ng Langgam ng isang basong tubig at iniabot ito kay Ivory. Mabuti ang magkaroon ng mabuting puso, ngunit masyadong mabait, minsan ginagawang hindi mapag-aalinlanganan ang mga tao, kaya duwag at mahirap gawin ang mga bagay. Walang sisisihin ang Aaron, kahit na hindi niya tinulungan ang Davao City na lutasin ang krisis. Alam kong medyo hindi ka nasisiyahan sa asawa mo. Ganyan ang pakikitungo niya sa mga tao, pero ang mismong pagtrato ay 10,000 uri ng tao, 10,000 uri ng paggamot. He is your husband. You should know that he is definitely not a reckless and frivolous person. Dahil ginawa niya iyon, dapat may dahilan siya, di ba? Bahagyang nagulat si Ivory. Then she smiled, nakakahiya din. As his wife, I finally need outsiders to explain me. Oo, pinananatili ko ang kawalan ng katiyakan at pagkabalisa tungkol sa paraan ng paggamot ng Aaron, sa palagay ko ay dahil dito. Pero tama ka, I know him best. He's very steady, and he's not a man who try to be in the limelight. Dapat ay mayroon siyang dahilan para gawin iyon, at naniniwala ako na gagawin niya ito ng may malaking katiyakan. Ang dahilan ng kabiguan, gaya ng sinabi mo, ay ang mga taong iyon ay talagang namamatay pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, ang kanilang mga pagkakataon na mabuhay ay halos wala. Si Aaron ay sigurado, ngunit hindi niya maiintindihan ang hindi maiiwasang kamatayan ng kaaway. Sa katunayan, ito ay lubos na nauunawaan. Nang marinig ng Reynang Langgam ang talumpati,
Hindi niya napigil ang matawa, syempre mas maganda kung ikaw mismo ang makakaintindi nito. Tumayo si Ivory at ngumiti, okay, ayos lang. Masyado akong nag-iisip, ang sobrang kabaitan ay puting lotus. Hindi ako. By the way, Queen Anne, pwede ba kitang guluhin ng isang bagay? Ngumiti ang Reyna Langgam at sinabing, kung mayroon kang sasabihin, gagawin namin ang aming. Makakaya, pwede mo ba akong bigyan pa ng green drinks na binigay mo sa akin noon? Medyo nahihiya na sinabi ni Ivory. Narinig ko mula kay Hansi na napakainit nila kapag nasa ilalim sila ng lupa. Bagamat nakakain sila, wala silang iniinom. Sa tingin ko, dapat ay nauuhaw siya. Biglang nagsalita ang Queen Ant. Syempre walang problema, I'll get it right now. Tumalikod ang Reyna at pumunta sa maliit na kwarto sa tabi niya. Makalipas ang 2 hakbang, bigla siyang sumimangot, isang bugso ng lamig ang biglang dumating mula sa labas. Sa oras na ito, umaatake ito sa sobrang bilis, halos sabay na napalingon siya at tumingin. Ilang madilim na anino ang napatay bigla. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!